Magandang umaga, Gwen. Morning, Tita. Yung inyong plataforma, maganda ang kanyang acronym, Children. Meron pong saritong inyong plataforma na Universal Healthcare to cover all citizens, especially the poor. Ang ganda nun, ano, ha? Sa inyong pananaw, ginawa nyo na ba ang arithmetic at inestimate nyo how much this program is going to cost the government? And how much, and where the government is going to get the additional funds. Can you explain that to us? Yes, so that's very valid, actually, because there's cost involved in that. And we are going to do that once we really finalize what that health bill is, the universal health bill. We have a draft of it already, and we're working on the policy as of the moment, because we're going to expand actually an existing bill now the health package that we have, which is the PhilHealth, to include other not included diseases or illnesses in the present PhilHealth now. Like example, covering liver sickness and cancer and kidney problems, because a lot of middle-class people, although they have a way to pay for this medication, but because of the chronic and it takes a long anymore the money for it, so we want to include that in our universal health bill. Quite answered my question. I want what the cost of this universal, where the government, saan kukunin ng gobyerno pera. Ang pera. Oo. Tita, marami hong pagkukunan ng gobyerno, definitely. Kasi ang prioridad ng gobyerno na hindi sa nalagay sa tama. At marami pong korupsyon. Kung ang mapigilan niya at mapagkontian itong mawala, totally eradicate corruption and make priorities of government be clear, then we will be able to have funds for our health bill, which is very, very important. Yan. Mga magkano nga yun? Yung Universal Health Bill na iniisip niyo po, Atty. Mga magkano abutin yun? 200 million? 300? No, additional contribution lang Contribution sa lang. ano ngayon. Sa meron ngayon. Dadagdag lang sa PhilHealth. Ayun. Okay. Opo. Rhea! Alright, Igan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang katanungan para kay Attorney Pimentel ay magagaling po sa ating live audience. Si Mauro Era III ng Parañaque City. Mauro, good morning. Good morning po. Meron lang po akong katanungan para po kay Ma'am Pimentel. Sa inyo pong palagay, yung kaguluhan po sa Basilan, totoo po bang kagagawan to ng mga abusayap o yung kapwa mga politiko lang din po para magkaroon po ng failure of election po? Nako, okay. Oo nga, bilang isang taga Mindanao, no, na talagang concerned tayo dyan kasi peace and order is primary, especially malapit na ang eleksyon. Sa totoo lang, dahil sa hindi natin pagtitiwala sa gobyerno, itong ating naisip kung ano-anong mga senaryo. Pero hindi natin alam kung talagang itong attack galing sa, sa mga rebelde, dapat pag-aralan po, mag-work together po ang civil society at ang ating mga militar para talaga maimbestigahan kung sino ba talaga ang nagpe-perpetuate ninong bombings. Sapagkat marami hong civilians ang namamatay dyan, mga batang walang mga magulang dahil dyan. Kaya po, dapat tugunan po ito ng gobyerno ngayon para hindi na humaba hanggang eleksyon at maging dahilan pa para magkaroon ng failure of elections. Alright, Attorney Pimentel, maraming salamat, Mauro. Back to you, Igan. Maraming salamat, Rhea. Maring Winnie, si General Jovito Palparan naman po ang inyong tatanungin ngayon. Okay, General Palparan, nung andun po kayo sa militar, ang tawag sa inyo po ay butcher because daw ang dami niyong napapatay na tao. Ngayon po, dito sa Maguindanao Massacre, it turns out na yung private army ni Ampatuan, may kasamang militar, may kasamang pulis. Kung kayo po ay nasa Senado, ano ang gagawin nyo rito para masugpo itong problema na ang mga militar at pulis ay nakikisama sa politiko, number one. At number two, ano po ang inyong stand tungkol sa mga civilian volunteer organizations na ngayon, especially in Maguindanao, sila pa ang nagkokos ng mga problema? Unahin ko po yung pangalawang tanong. Dito po sa mga civilian volunteer organizations na ginagamit ng military, police at ng gobyerno, lumaban sa kalaban ng gobyerno ay may yung Abu Sayyaf Group at iba pang mga threat doon. Sa totoo talaga, malaki ang naitulong nitong mga ito. Kaya we have maintained at least relatively yung peace sa Mindanao. Malaking nagawa nila dyan. Kasi hindi naman pwedeng military lang dahil masyadong laganap na yung dyan. So katulong talaga natin ang mga komunidad. And in that way, itong mga volunteers, tinatanggap natin. Pero ang pagkakamali, the second answer to the second question is that
dapat mayroong strong control tayo dyan sa mga ganyang klase. Now, kung lalaki yan, supposedly dahil paminsan kailangang malaki dahil malaki yung threat, no? Mayroong way of, that may be the, yun siguro ang gawin natin sa Senado and in Congress, na mayroong mechanics na pag maliit ang threat, these people should turn over their firearms and go back to Okay, time ano na po? Ako, Out tayo. follow up question kasi Follow up na hindi lang. nyo natanong, hindi nyo sagot yung first question ko eh. Yung problema na yung mga militar mismo at saka mga polis, sila ang nag-torture at nagpapatay sa mga citizens. Wala kasi sa tanong kanina yan. But yung mismong mga pulis na na-involved dyan, ay dapat naman, may mga batas naman tayo dyan para dyan. Ang sabi ko nga, we should have strong control sa mga ito na dapat buwagin, including the military na nandyan. Supposedly, hindi naman dapat sila na magsusuporta sa mga individual, Pero, but they are supposed to be our control. Dito, nagkulang ang administrative functions ng ating gobyerno para itong mga militaring ito ay mayroong paraan na ma-review. Okay, maraming salamat. General Jovito Palparan po. Rhea! Alright, Igan, ang katanungan para kay General Palparan ay nagmula po sa ating texter at ang kanyang tanong, kung maging senador kayo, General Palparan, ano ang iyong gagawin para hindi mapunta ang pork barrel ng mga leftist-leaning congressmen sa mga rebelde? Yung pork barrel mismo, ang sa akin, ibang idea ko. Kung maaari, ayaw ko sana ng pork barrel, no? Pero nag-isa lang naman siguro, ilan lang kaming, dyan. Dito sa pork barrel ng leftist, they should be held responsible. Palagay ko mayroon ng mga procedure of accounting this, pero sa tingin ko talaga, we have to give it to these people na elected, supposedly, to be responsible in their use of this pork barrel. Alright, General Palparan, maraming salamat. Back to you, Igan. Maring Winnie, si Congressman Saturo Ocampo naman po ang ating Okay, tatanungin. Congressman Ocampo, ang inyong not ang inyong partido, but ang inyong movement, yung NDF, yung communist movement, ang kanilang objective is the violent overthrow of the government. Paano nyo na-reconcile dyan na kayo ay gustong pumunta sa pinakamataas o sa one of the highest offices of government, pero gusto nyo rin buwagin yung government na yan? How do you explain that? How do you reconcile? Maring Winnie, hindi ko kalain kakampi ka pala ni General Palparan. No, I am not the kakampi of Palparan. Kasi but I am not your kakampi either. mali ang premise, hindi ko kinakatawa ng CPP-NPA tulad ng ina-allege nila. That had been a case against us that was dismissed by the Supreme Court in July 1, 2007. So, iba yung aming party, bayan muna sa party list. Ngayon ay makabayang coalition ng mamamayan. It's a nationalist coalition. And our platform will speak for it. Wala akong time, i-discuss yan. Wala pong advocacy ng violence, walang advocacy ng overthrow of government. In our, sa 7 na taon ko sa Kongreso, mga panukalang batas na napasa ay nakatulong sa mga manggagawa, sa mga magbubukid, sa mga destitute na kinakailangan ng legal assistance, napatagdagan namin ng PAO, at saka yung Human Rights Violation Anti-Torture Bill aking napapasa. Maring Winnie, may follow-up? Oo, follow-up. Pero at the same time, nung kayo ay nasa Kongreso, hindi ba nagkasamaan kayo ng loob ng akbayan? Kasi ang sabi ng akbayan, merong daw death threat against them by Jose Maria Sison and his group. Ang sinasabi niyo ba dito in front of us is that you are no longer sympathetic to Jose Maria Sison or are under his instructions? It's not a matter of sympathy. Ang dinedenay namin yung organizational link, which is vital sa establishment ng legitimacy ng aming organization na lumalawak sa halalan. What I think about Joma Sison is a private matter. No? Yung accusation naman ng akbayan na may death threat sa kanila is a very generalized statement. Wala akong alam na nung panahon ni Eta Rosales na nag-articulate yan na mayroong threat sa kanya.